Nang sabihin niyang, kaya kitang palayain, pero pakasal ka muna sa akin. Doon ko na-realize, hindi lahat ng bangungot nang gagaling sa dilim. Minsan, kapitbahay mo lang. At noong tinanong ko siya ng diretsyo, ako ba? O ang patay mong anak ang nakikita mo? Tumigil ang mundo. Paano kung ang lalaking pilit kang pinoprotektahan ay matagal palang sinasabon ang sarili niyang kasalanan gamit ang buhay mo? Samahan hanggang sa pinakadulo at saksihan kung paano nagbago ang kwento ng isang kasal na ipinilit nang ang biktima ang maging huling boses na hindi na nila kayang patahimikin. May kakaibang gaan sa dibdib ko habang hinahalo ko ang kumukulong lugaw sa maliit naming kalan. Pero hindi iyon dahil sa sarap ng umaga. Siguro dahil sa tunog ng mahihinang hagik-hik ng kapatid kong natutulog pa sa banig. O baka dahil sa amoy ng luya na unti-unting bumabalot sa barong-barong namin. Nagpaparamdam na kahit papaano, may bagay pa ring maaasahan sa buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may munting kirot. Isang tanong na matagal ko nang tinatago sa sarili ko. Hanggang kailan namin kayang mabuhay ng ganito? Umaasang sapat ang konting meron kami. Habang inaayos ko ang kumot ng kapatid ko, napatingin ako sa siwang ng aming bintana. Nandoon na naman siya, si Mang Edo, nakayuko sa maliit niyang hardin at maingat na dinidiligan ang mga halaman. Mula sa cactus na parang hindi namamatay kahit anong init hanggang sa sampagwita na laging nakatingkayad paakyat sa araw, inaalagaan niya ang mga yon na para bang kayamanan. Pero ang mas hindi ko maiwasan ay ang bawat sandaling sumulyap siya sa akin. Hindi mabigat, hindi bastos. Pero may kung anong hindi ko maipaliwanag. Parang may hinahanap o may binabantayan. Anak, bantayan mo yang lugaw. Huwag mong hayaang dumikit. Sigaw ni Mama mula sa likod. Natauhan ako at bumalik sa kalan. Pinipilit ibalik ang ritmo ng umaga. Ganito naman talaga ang buhay namin. Simple, paulit-ulit. Pero may maliliit na bagay na nagiging dahilan para magpatuloy. Minsan, bigla na lang may katok sa pinto. At si Mang Edo pala. May dalang pritong galunggong o manggang hinog. Sobra lang. Lagi niyang sabi, sabay iwas sa aking mga mata na parang nahihiya o baka may iba pang dahilan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang pagiging protetibo niya. Pero tanda ko pa noong bata pa ako, may nagsipan sa labas ng kalsada, mga tambay na nag-aasaran. Bago pa man ako makalabas para tingnan, narinig ko na ang matigas na boses ni Mang Edo. Uy, wag dyan sa may bata. Parang laging ganoon. Kapag may ingay, lumalabas siya. Tumatayo ilang hakbang mula sa pinto namin. Parang bantay na inuuna ng kapayapaan bago pa ito mawala. Naiintindihan ko naman. Sabi ni Mama, malaki raw ang utang na loob namin sa kanya. Kung hindi dahil kay Mang Edo, baka mas matagal pa tayong mas nalugmok noon. Lagi niyang paalala. Hindi ko lubos alam ang detalye dahil bata pa ako noon. Pero may respeto ako sa matanda. Tahimik siya, hindi nakikipag-away, at hindi naghahanap ng atensyon. Isang presensya na sanay na ako. Hindi malapit, pero hindi rin estranghero. Habang nakahain na ang almusal sa maliit naming mesa, sumilip ulit ang tingin ko sa bintana. Nakatayo na si Mang Edo, nakasandal sa kahoy na poste, may hawak na tabo ng tubig, at gaya ng dati, may mabilis na pag-angat ng ulo niya, parang tinitiyak kung maayos kami. Hindi ko alam bakit laging may ganoong sandali na parang napuputol ang hininga ko. Hindi ito takot, hindi rin aliw. Para bang may inaantay siyang mangyari, pero hindi niya masabi. Pagkatapos kumain, naupo ako sandali para tingnan ang lumang notebook ko, puno ng sulat at pangarap na minsan ko nang isinuko at minsan ko ring binabalikan. Gusto kong makatapos ng pag-aaral. Gusto kong makahanap ng trabahong hindi ako natatakot na mawala kinabukasan. Gusto kong mabigyan ng maayos na buhay ang kapatid ko. Si Mama, si Papa. Ayokong manatili sa mundong puro pag-asa pero walang galaw. At sa lahat, ayokong maging pabigat na walang direksyon.
Habang iniisip ko iyon, may kumalabog mula sa labas. Isang tunog na hindi normal sa tahimik naming umaga. Mabilis akong tumayo, sumilip sa bintana at nakita kong may kakaibang ekspresyon sa mukha ni Mang Edo. Hindi na yon bantay, hindi na yon simpleng pag-aalala. Parang may paparating. At hindi ko alam kung handa ba ako para doon. May mga araw talagang kahit simpleng tanong ay may bigat na agad sa dibdib. At yun ang naramdaman ko nang marinig ko ulit ang boses ni Mang Edo mula sa labas. "Saan ka na naman pupunta?" tanong niya. Yung tono niya hindi naman galit, pero may diin. Parang may hinihintay siyang sagot na tama lang para sa kanya. Hawak ko pa ang maliit kong bag. Papalabas na sana, pero napahinto ako. "May bibilin lang po," sagot ko. Pinipilit maging normal kahit unti-unti nang sumisikip ang hininga ko. At sa mga mata niyang nakatitig, ramdam ko, hindi yun basta tanong. Para bang sinusukat niya kung hanggang saan ako pwedeng makalayo. Akala ko nung una, concern lang. Sanay naman ako na ganoon siya, lalo na nung bata pa ako. Pero nitong mga huling linggo, dumadalas ang ganitong eksena. Kung sino raw kasama ko, anong oras ako uuwi, bakit ako napapagabi. Minsan, kahit papunta lang ako sa tindahan, nagtataka ako bakit kailangan ko pang magpaliwanag. Nang minsang sumagot ako ng, "Sandali lang po ako, Mang Edo," napansin kong hindi siya masaya sa sagot. May lalim ang tingin na hindi ko maunawaan. Parang may takot o pag-aalinlangan, pero may ibang halo na hindi ko maipaliwanag. Isang hapon, kasama ko ang kapitbahay naming si Lani sa karinderya. Tumatawa pa kami dahil nagsisikip na naman ang buhok ko sa init ng araw at tinutukso niya akong magpagupit. Habang kumukuha ako ng sabaw, bigla na lang may tumapik sa balikat ko. Paglingon ko, si Mang Edo nakatayo ron, humihingal pa na parang nagmamadali. "Hindi dapat dito," sabi niya, halos pabulong pero mahigpit. Delikado. Napakunot na uso ako. Regular ko namang tambayan ang karinderyang yon simula pa pagkabata. Wala namang nagbago roon. Pero bakit parang para sa kanya, may panganib na hindi ko alam. Kinagabihan, ramdam kong parang hindi ako mapakali. Pagdaan ko sa sala, napalingon ako sa bintana. Buksan iyon ng hangin at sa liwanag mula sa poste ng kalsada, nakita ko siyang nakatayo sa tapat ng bahay, nakatingin ng matagal. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Para siyang may binabantayan, pero hindi ko alam kung kami ba yon o ako lang. Nang magtama ang mata namin, hindi siya umiwas. Ako ang napaatras. Hindi ko alam kung kabaitan ba yon o may ibang bagay na nagpapagalaw sa kanya ng ganoon. May isa pang pagkakataon na habang kausap ko si Nestor, kaibigan kong kaedad, bigla akong nabingi sa sipol mula sa likod. Paglingon ko, si Mang Edo ulit. "Uy," tawag niya. Yung tipong hindi friendly kundi parang paalala. Parang sinasabi na, andyan siya, nanonood. Nagbabantay nang hindi ko hiningi. Si Nestor, napakamot na lang ng ulo bago nagpaalam. At ako, napahawak sa dibdib, hindi alam kung inis ba yon o takot. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng plato, narinig ko sina Mama at Papa na nag-uusap sa kwarto. Hindi malinaw ang lahat, pero sapat ang narinig ko para lumamig ang batok ko. "Kailangan nating bayaran ang utang natin kay Mang Edo," sabi ni Papa. Mababa ang boses. Sagot ni Mama, "Wala pa tayo sana maintindihan niya." Hindi ko alam kung anong klase ng utang yon, pero ang tono nila, puno ng pagkabalisa. Pinilit kong itago ang kaba. Siguro sobrang bait lang talaga si Mang Edo. Siguro nag-aalala lang. Siguro ako lang to. Yan lagi ang sinasabi ko sa sarili ko tuwing sumisikip ang dibdib ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Pero habang nakatingin ako sa bintana at nakikita siyang nakatayo roon, malamlamang ilaw at mahaba ang anino niya sa lupa. May isang pakiramdam na hindi ko mapigilang maramdaman.
Hindi ito basta pag-aalala. May paparating. At alam ng katawan ko, kahit hindi pa sinasabi ng utak ko, na hindi iyon maliit na bagay. Ang tunog ng pag-ubo ng bunso kong kapatid, ang unang bumasag sa pagkatahimik ng utak ko. Yung ubo na may kaluskos sa dibdib, parang may buhangin na hindi mailabas. Hindi ko malilimutan kung paano siya kumapit sa braso ko. Umiiyak na parang masakit ang bawat paghinga. Ate, hindi ko po kaya, sabi niya. At doon na parang bumagsak ang mundo ko. Hindi ito simpleng sipon. Hindi ito lagnat na lilipas sa haplos o gamot. Sa loob ko, may takot na mabilis na gumapang. Malamig, halos hindi ko mahinga. Dinala namin siya sa pinakamalapit na klinika. Halos karga-karga ni Papa dahil nanghihina na ang bata. Doon namin nalaman, kailangan niya ng operasyon at kailangan yun agad. Tumingin si Mama sa akin na parang nawalan ng lakas ang tuhod niya. Magkano po, Dok? Tanong niya. Pilit pinapakalma ang boses. Nang marinig namin ang halaga, napaupo si Papa. Para bang hindi niya alam kung paano hahawakan ang sarili niya. Ako naman, tumingin lang sa kapatid ko na parang nanghihingi ng tulong kahit tulog na siya sa pagod. Wala kaming ganoong pera. Kahit pinagsama ang ipon, sweldo, at kahit anong maibebenta, kulang pa rin. Sinubukan naming kumatok sa mga kamag-anak. Si Tito na may sari-sari store. Si Tita na may maliit na negosyo. Lahat may dahilan. Wala kaming extra ngayon. Paumanhin, pamangkin. Babalik kami pag kaya namin. Pero alam kong hindi sila babalik. Hindi iyon masasamang tao. Takot lang sila maipit. Pero habang nakikita kong tumatagal ang paghihintay, lumalamig ang katawan ko sa galit at panghihinayang. Bakit sa oras na ganito, parang wala kaming kasama? Isang gabi, habang nakasubsob si Papa sa lamesa, nadinig ko ang paghinagpis niya. Hindi sigaw, hindi iyak na malakas, kundi yung ingay na parang nabasag ang loob niya. Nagpa-echo sa buong bahay yung tanong niya, saan ko kukunin ang pera? Paano ko ililigtas ang anak ko? Gusto kong lapitan siya, pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ako man, wala ring sagot. At doon biglang may kumatok. Mabagal, may timbang, parang sigurado sa bawat pagbalibag sa kahoy. Pagbukas ni Mama, bumungad si Mang Edo. May hawak siyang sobre, makapal, halatang puno. At bago pa man kami makapagtanong, sinabi niya, kaya ko to sagutin. Walang alinlangan, walang tanong. Para bang matagal na niyang alam ang kailangan namin. Napatingin ako sa sobre, para siyang bumubuga ng init at lamig ng sabay. Gusto kong hawakan pero natatakot akong malaman ang laman. Ano pong kapalit? Tanong ko, diretso, walang pasikot-sikot. Tumingin siya sa akin, matagal. Sapat para mabalutan ng kaba ang tiyan ko. Isang kasunduan, sagot niya. Hindi pa panahon para ipaliwanag. Hindi ko nagustuhan ang sagot. Hindi ko nagustuhan ang paraan ng pagsabi niya. At lalong hindi ko nagustuhan ang pakiramdam na para bang may mahalagang bagay siyang hinihintay mula sa akin. Mula noong gabing iyon, lumamig ang buong bahay. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa bigat ng hindi namin sinasabi. Tinatanggap ba namin ang tulong niya? May karapatan ba kaming tumanggi kung buhay ng kapatid ko ang kapalit? Si Mama, tahimik. Si Papa, walang imik. At ako, hindi alam kung saan ihahawak ang galit at takot. Habang naglalakad ako pauwi isang gabi, mula sa tindahan, napansin kong may aninong sumusunod sa akin. Hindi ako agad lumingon, pinakiramdaman ko muna. Pero nang makarating ako sa tapat ng bahay, saka ko nakita si Mang Edo, nakatayo ilang hakbang sa likod ko. Gabing-gabi na, sabi niya. Parang hindi niya napansin na napaatras ako. Dapat hindi ka nag-iisa. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat o matakot. Pero sa loob ko, may isang tinig na malinaw. Hindi na ito normal. At lalo pang lalalim ang lahat kapag bumigay kami
sa kung ano man ang hinihintay niyang ibigay namin bilang kapalit. At sa gabing iyon, habang nakatingin siya sa akin sa ilalim ng malabong ilaw ng poste, naramdaman kong may paparating, isang bagay na hindi ko na kayang iwasan. Parang tinamaan ako ng malamig na hangin sa loob ng bahay nang marinig ko ang boses ni Mang Edo. Hindi malakas, pero malinaw, matatag, at parang may nakatagong bagyong hindi niya kayang itago. Nakaupo siya sa lumang silyang kahoy sa sala, kaharap sina Mama at Papa, habang ako naman ay nakatayo sa gilid, hawak pa ang basang bimpo na ginagamit ko sa noo ng kapatid ko. Hindi ko agad naintindihan ang sinabi niya. Parang ayaw ng utak ko tanggapin. Pero nang makita ko ang paraan ng pagkislap ng mata ni Mama, doon ko na naramdaman ang totoong bigat ng sitwasyon. Hindi yun biro. Hindi yun guni-guni. Seryoso siya. At seryoso ang kapalit. Kaya kong sagutin ang lahat ng gastusin. Ulit ni Mang Edo, para bang inuukit ang bawat salita sa hangin. Pero may isang kondisyon. Napalunok ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba o sa galit na unti-unting umaakyat mula sa tiyan ko. Nang tumingin siya sa akin, may tila pakiusap sa mga mata niya, pero may halong pangangailangan. Isang bagay na hindi ko mabasa ng tama. Kailangan kong pakasalan mo ako. Parang nabingi ako sa sumunod na saglit. Ang bumalik lang sa pandinig ko ay ang malakas na pagtibok ng puso ko. Mahigpit, sunod-sunod, para bang tumatakbo sa loob ng dibdib ko. Ano? Halos pabulong, pero matalim ang tanong ko. Hindi ako makapaniwalang may taong mag-aalok ng ganitong kondisyon habang naghihingalo ang kapatid ko sa kabilang kwarto. Ganito ba kalaki ang tingin mo sa sarili mo? Dagdag ko, nanginginig ang boses. Na kailangan mong bilhin ang pamilya ko? Hindi umatras si Mang Edo. Hindi man lang nag-alangan. Hindi mo pa naiintindihan. Sagot niya, mabagal at may lambot, pero may tigas ang ilalim. Pero kailangan kitang protektahan. Parang lalo akong nag-init sa sagot niyang yon. Protektahan? Ako? Sa pamamagitan ng kasal? Hinawak-hawakan ko ang braso ko na para bang may gumagapang na lamig sa balat ko. Matagal mo na ba akong minamanmanan? Singhal ko. Ano ang gusto mo sa akin? Bakit mo kailangang gawin to? Sumisingit ang mga hikbi ni Mama. Halatang nahihirapan siya. Hindi alam kung paano papayapain ang sitwasyon. Anak, kailangan natin ng pera. Hindi na natin kayang maghintay pa. Bulong niya. Si Papa naman nakaupo lang, nakayuko. Halos hindi makatingin sa akin. Para bang bigat na bigat siya sa sarili niyang kawalan ng magagawa. At doon ko naramdaman, ako ang nasa gitna ng dalawang apoy. Ang buhay ng kapatid ko at ang kabuuan ng pagkatao ko. Ano bang proteksyon ang sinasabi mo? Tanong ko ulit. Mas mababa na ang boses ko, pero mas delikado. Parang sinindihang mitya. Hindi ako yung batang kailangan sundan-sundan mo. Hindi ako yung iniisip mong pag-aari mo. Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa sahig sandali, bago muling itinaas ang tingin. Hindi mo alam kung gaano kakalapit sa kapahamakan, sabi niya. Tono niyang parang may tinatagong mas malalim na lihim. At hindi ko hahayaang mangyari yon. Mas lalo akong nainis. Hindi mo ako kilala para sabihin yan, sagot ko. Pero kahit ako nagulat sa lupit ng tinig ko, gusto kong ipakawala ang lahat ng damdamin. Takot, galit, pagkasuklam sa ideya na kailangang ibenta ang sarili ko para lang mabuhay ang kapatid ko. Pero naroon din ang isa pang boses sa loob ko. Mahina pero hindi ko kayang pabayaan. Kung tumanggi ka, anong mangyayari sa kapatid mo? Pumikit ako. Pinilit kong hanapin ang sagot sa loob ko. Pero wala. Wala akong pera. Wala akong koneksyon. Wala akong kahit anong maibibigay kapalit ng buhay niya. Nang dumilat ako, nakita kong pareho sina Mama at Papa na nakatingin sa akin. Hindi dahil pinipilit nila ako, kundi dahil desperado sila. At ako ang tangi nilang pag-asa. Pero bago pa man ako tuluyang makapagpasya, may naramdaman akong kakaiba. Yung titig ni Mang Edo,
Hindi yun titig ng taong basta lamang nag-aalok ng tulong. May hinahanap, may hinihintay, may sinusubukan akong hindi ko pa mauunawaan. Isang bagay na mas malalim kaysa sa perang hawak niya. At doon ko napagtantong. Hindi lang pera ang tumatakbo sa usapang ito. May iba pa. At baka mas delikado pa sa inaakala ko. Anak, ito lang ang paraan. Iyon ang boses ni Mama na bumasag sa huling piraso ng lakas ko. At hanggang ngayon, ramdam ko pa rin kung paano parang may dalawang kamay na tumuklap sa loob ng dibdib ko. Hindi iyon ordinaryong pag-iyak. Iyon yung klase ng hikbi na lumalabas lang kapag wala ka ng natitirang sandata. Kapag kahit pagmamalaki mo ay kailangan mo ng ibaon para mailigtas ang isang taong mahal mo. Nakaluhod siya sa sahig, hawak ang laylayan ng damit ko habang nanginginig ang balikat niya. Huwag mo hayaang mamatay ang kapatid mo, ulit niya. At sa bawat salita ay parang may humihila pababa sa akin. Pilit akong nilulubog sa isang desisyong hindi ko kailanman hiniling. Hindi ko na maalala kung paano ako nakaupo, kung paano ako huminga, o kung paano ako napatingin sa paligid. Pero hindi ko makakalimutan ang pakiramdam na parang sinasakalala ko mula sa loob. Wala akong pera, wala akong koneksyon, wala akong kahit anong kapangyarihan. Lahat ng meron ako ay desperasyon at iyon ang pinakamasaklap na posisyong pwedeng kalagyan ng isang tao. Hindi ko magawang tumingin kay Papa. Nakatalikod siya sa amin. Hawak ang ulo niya na parang nahihilo. Hindi alam kung paano haharapin ang realidad. At para bang sa pag-iwas niya ng tingin, tinatakan niyang wala siyang maibibigay para sa akin, kundi ang bigat ng pagpipilian kong hindi patas. Nasa harap namin si Mang Edo. Tahimik pero mabigat ang presensya. Hindi siya nagmamadali, hindi rin nagpipilit. Parang alam niyang mapupunta rin kami doon kahit hindi siya magsalita. Hindi ko kayo hinihila sa kapahamakan, sabi niya. Halos pabulong pero tiyak. Gusto ko lang tulungan ang pamilya ninyo. Pero kahit gaano paramdam ang sinseridad niya, may ibang alon ng kahulugan sa likod ng mga mata niya. Isang alon na hindi ko maabot, hindi ko mabasa. Kung papayag lang siya, dugtong niya, sabay tingin sa akin na hindi ko matanggap ng walang sakit. Sige. Halos pumutol ang boses ko. Sige, papayag ako. Hindi ko na alam kung saan galing ang lakas na yon. Siguro sa takot, siguro sa pagmamahal, siguro sa sakit ng ideya na baka hindi ko na makita pa ang kapatid ko kung tatanggi ako. At sa mismong sandaling iyon, habang umaagos pa ang luha ko, habang nanginginig ang mga kamay ko, nakita ko ang bahagyang pag-angat ng labi ni Mang Edo. Hindi masaya, hindi triumphant, pero may kumpirmasyon. Para bang isang matagal nang hinihintay na piraso ng buhay niya ang gumulong pabalik sa lugar. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, yung ngiti niya o yung pagtalikod ni Papa nang marinig ang sagot ko. Hindi niya ako tiningnan. Hindi niya kinilala ang desisyong ako ang kailangang magdala. Sa mismong minuto na yon, ramdam ko, ako ang ibinenta. At mas masakit, mukhang ako rin ang pumirma ng sariling kontrata. Ilang araw matapos iyon, naganap ang kasal. Walang bulaklak, walang musika, walang saya. Nasa barangay hall lamang kami, napakatipid ng espasyo, amoy pintura at lumang kahoy. Ako, nakasuot ng damit na hindi akin. At si Mang Edo, na nakabarong na halatang hindi madalas gamitin. Tumabi si Mama sa akin. Hawak-hawak ang kamay ko na parang may hinihiling siyang kapatawaran. Si Papa naman nasa likod. Nakayuko, hindi makatingin. Walang ninong, walang ninang, walang mga bisita. Nandoon lang kami at ang katotohanang basta-basta akong iniabot sa lalaking hindi ko na maintindihan. Nang sabihin ng opisyal na tapos na ang seremonya, parang nabingi ako. Tanging naririnig ko lang ay ang tibok ng puso ko na hindi ko sigurado kung matatag o basag. Tiningnan ko ang kamay kong may singsing na hindi ko hiningi.
Tiningnan ko ang pinto palabas na parang isang hawla na unti-unting sumasara. Tiningnan ko si Mang Edo na nakangiti ng bahagya, parang may pag-asa, parang may hinahanap pa rin sa loob ng pagkatao ko. At ako? Ramdam ko na ang mundo ko ay gumuho, pero ang mas nakakatakot, parang nagsisimula pa lang ito. Ayaw ko mawala sa isip ko ang tunog ng seremonyang tila hindi ko pinili. Ang pagpitik ng ballpen ng officiant, ang marahang pagdulas ng singsing, ang mahina at pilit na oo. Kaya pagpasok namin sa bahay ni Mang Edo bilang mag-asawa, ang unang naramdaman ko ay hindi pagkapanatag, kundi isang bigat na parang nakadikit sa balat ko. Wala man lang nagbago sa itsura ng bahay, pero nag-iba ang pakiramdam ng mga dingding. Parang mas makitid ang pagitan nila, parang mas malamig ang hangin, parang bawat sulok ay may matang nakatingin at naghihintay. Pumasok ka muna, magpahinga ka, sabi ni Mang Edo, at kahit napakalumanay ng boses niya, tumusok yon sa dibdib ko na parang balya. Sinabi niyang gamitin ko ang kama na sa akin na raw yon mula ngayon, pero hindi ko kayang humiga roon. Kahit parang gusto ko nang matuloy dahil sa pagod, nang sumilip ako sa pagitan ng unan at kumot, may pakiramdam akong hindi ako dapat doon. Parang may bakas ng ibang buhay. Ibang istorya na hindi ako kabilang, kaya ang banig sa sahig ang pinili ko. Malayo sa kanya, malaya kahit kaunti. Diyan ka ba natutulog? Tanong niya minsan. Hawak ang baso ng tubig. Tumangulang ako. Hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko kayang ipilit ang sarili ko sa pagiging asawa na hindi ko naman ginusto. Pero kahit ganoon, tinatrato niya akong parang espesyal. Tuwing umaga, may nakahandang pagkain sa mesa, hindi marangya, pero buo ang loob niyang ihain sa akin. Tuwing gabi, inaabot niya ang kumot, sabay sabing, baka malamig dyan. At kapag inuubo ako, may gamot na nakalapag sa maliit na mesa sa tabi ko. Mabait siya. Sobra. At iyon ang nakakatakot. Kasi kung mabait siya, bakit hindi nawawala ang kaba sa sikmura ko? Bakit parang mas lalo akong nalulunod sa kabutihang yon? Bakit lalo akong natatakot na may kalakip na kapalit? Paglipas ng ilang araw, nagsimula akong makakita ng mga bagay na hindi ko inaasahan. Sa ibabaw ng aparador, may lumang laruan. Isang kotse-kotsehang bakal. May gas-gas na parang nagdaan sa kamay ng batang madalas maglaro sa lupa. Sa dingding, may iisang lumang larawan. Isang batang lalaki. Nakangiti, may hawak na laruan at kamukha ko. Hindi eksaktong pareho, pero sapat para mabaligtad ang sikmura ko. Minsan, pag-aabot ko ng plato sa kusina, natabunan ko ang isang kahon. Nang sumilip ako, may mga lumang sapatos, guwantes pambata, isang lumang sombrero na may pangalan. Hindi ko mabasa ng buo dahil kupas na, pero nagsisimula sa letrang E. Tungkol saan to? Hindi ko mapigilang tanungin. Bakit ang dami niyo pong gamit na pambata? Sino to? Sabay turo ko sa litrato. Umayos ng upo si Mang Edo. Parang biglang nabigatan. Sa tamang panahon, sagot niya. Hindi mo pa kailangan malaman. Palagi na lang ganoon. Parang binibitin niya ako sa kawalan, pero hindi niya ako isinasalo. At mas lalo akong natatakot kapag ganoon dahil ang mga taong may itinatago, sila ang pinakamahirap basahin. Habang tumatagal, lumalamig ang pagitan naming dalawa. Hindi dahil galit ako, kundi dahil hindi ko alam kung sino siya kapag wala kaming nag-uusap. Kapag tumatayo siya mula sa silya, parang may ingay sa loob ko na sumisigaw na tumakbo. Kapag lumalapit siya nang hindi naman kailangang lumapit, parang kumikipot ang pagitan ng dibdib at hininga ko. Hindi ko masabi kung paranoia ba yon o instinct, pero hindi ako nagkakamali sa pakiramdam. Hindi ko rin masabing masama siyang tao. Hindi ko rin masabing mabuti. Parang isa siyang libro na bukas sa pahina ng kasalukuyan pero nakadikit ang lahat ng pahina ng nakaraan. Hindi ko mabuklat kahit anong pilit.
At sa bawat gabing nauuna akong magising, nakikita kong nakaupo siya sa upuan. Hindi ako tinitingnan, pero parang gising, parang nagbabantay. At doon ko talaga naramdaman, may isang lihim sa bahay na iitom niya. Isang lihim na hindi tinatakpan, pero hindi rin inaamin. Parang nakahain na, pero hindi ko pa pwedeng hawakan. At isang gabi, habang humahaplos ang lamig ng sahig sa balat ko, narinig ko siyang bumuntong hininga sa dilim. Mahina, mabigat, at puno ng tinatagong lungkot. Parang simula iyon ng mas malalim pang unos. May kakaibang bigat ang tunog ng kahon nang aksidente ko itong nahila mula sa ilalim ng kabinet. Hindi tunog ng gamit na walang halaga, kundi isang tunog na may kasamang alaala. Pagbukas ko ng pinto ng kahoy, naamoy ko agad ang lumang papel. Amoy na parang pinaghalong alikabok at panahong tumigil sa pagdaloy. Isiniksik iyon sa pinakailalim. Halos ayaw ipakita. At doon na lalo akong kinilabutan. Kung wala namang dapat itago, bakit kailangang ilagay dito? Sa sulok na tanging taong may tinatakbuhan lang ang gagamit. Mabilis kong hinila ang kahon. Halos hindi ko na kontrol ang panginginig ng kamay ko. Nang buksan ko ito, tumambad sa akin ang mga dokumentong hindi ko kailanman nakita. Mga birth certificate, resibo, lumang papeles, at ilang envelope na hindi nakapangalan sa akin o kay Mang Edo. Dahan-dahang nabuo ang puzzles sa utak ko, pero ayaw ko pang tanggapin. Ayaw kong husgahan ang taong nagligtas ng kapatid ko, pero hindi rin ako pwedeng bulag. Hindi ako pwedeng manatiling walang alam sa bahay na ako mismo ang dinadala ng lihim. Kaya binalikan ko ang mga kahon. Pinulot ko ang birth certificate na may pangalan ng batang lalaki. Pinag-aralan ko ang petsa, ang pirma, ang tinta. Pinag-isa ko ang piraso ng lumang papel na parang gustong maghiwa-hiwalay dahil sa tanda. At habang ginagawa ko yon, ramdam kong may hinuhugot na kasaysayan ang mga kamay ko. Isa na dapat ay hindi ko nakilala, pero ngayon, pilit na ipinapasok sa buhay ko. Hindi ko pa kinukumpronta si Mang Edo. Hindi pa ako handa. Ayokong pumasok sa labanan na hindi ko alam ang tunay na armas ko. Gusto kong buuin muna ang kwento. Gusto kong makatiyak kung tama ba ang nararamdaman kong takot o malasakit lang ang mali kong inaakalang masama. Kaya tuwing umuwi siya, tahimik lang ako. Umaarte na parang wala akong nalalaman. Nagtitimpla ako ng kape, hinuhugasan ng plato, at nakikinig sa bawat mahinang kaluskos ng paa niya. At sa likod ng katahimikan, unti-unti kong pinatatag ang loob ko, tulad ng lubid na kinakayod bago hilahin. Habang lumalalim ang gabi, napapansin kong mas kampante siya. Mas banayad ang kilos, mas mahaba ang buntong hininga, at minsan, nahuhuli ko siyang nakangiti ng marahan habang pinagmamasdan ako mula sa kusina. Siguro dahil iniisip niyang sumusunod ako. Siguro dahil akala niya, unti-unti akong tinatanggap ang buhay na ipinilit niya sa akin. Siguro dahil hindi niya alam na bawat galaw ko ngayon ay pag-ipon ng lakas para harapin siya. At mas delikado ang taong kampante. Dahil iyon ang sandaling hindi nila inaasahang may kalaban na pala silang unti-unting nagigising. Kaya ng gabing iyon, habang nakaupo ako sa gilid ng kama, na hindi ko pa rin pinapatong ang sarili ko, may isang tanong na paulit-ulit na pumupunit sa isip ko. Hindi na bulong kundi sigaw, kung ako ang kamukha ng anak niyang namatay. Ano ang papel ang ginagampanan ko ngayon sa buhay niya? At bago pa man ako makasagot sa sarili ko, narinig ko ang marahang paglapit ng mga hakbang niya sa labas ng pintuan. May mga gabing ang katahimikan mismo ang naghahatid ng pinakamalalakas na pahiwatig. At gabing-gabi na nang maramdaman kong may kakaibang kilabot na gumapang sa batok ko. Yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa sa dilim. Bumangon ako mula sa banig, tahimik na lumapit sa pintuan at sumilip sa maliit na pagitan ng kahoy. Hindi ko agad nakita kung ano,
pero may ilaw na bahagyang gumagalaw mula sa sala, parang alon ng kandilang naliligaw sa hangin. Hinila ako ng kuryosidad, ng kaba, at ng isang matinding pangangailangan na maunawaan ang katotohanang matagal nang umiikot sa paligid ko. Paglapit ko sa sala, nakita ko siya, si Mang Edo, nakaupo sa sahig, hindi sa upuan, kundi direkta sa malamig na tiles na parang wala ng lakas ang mga tuhod niya. Nakayuko siya, halos nakasubsob sa sariling mga kamay, at sa pagitan ng mga daliri niya, naroon ang lumang kotse-kotsehang laruan. Ang laruan na paulit-ulit kong nakikita, pero ngayon, iba na ang ibig sabihin. Umiiyak siya. Hindi tahimik na iyak na tulad noong una ko siyang naabutan, kundi mahinang paghalinghing, sugatang paghikbi, parang may kinakalawang na balon sa loob niya na tuluyang pumutok. Hindi ko alam kung dahil sa ilaw ng ilaw bumbilya o dahil sa lungkot sa mukha niya, pero nang magtama ang mga mata namin, parang hinugot lahat ng hangin sa loob ng bahay. Wala nang pag-iwas, wala nang paligoy-ligoy. Oo, nagulat siya. Pero hindi siya tumayo. Hindi rin niya itinago ang laruan. Para siyang nahuli sa gitna ng isang kasalanang hindi niya alam kung paano ipagtatanggol. Ako na naman, hindi ko na tinago ang panginginig ng dibdib ko. Hindi na ako takot sa kanya. Takot ako sa sagot. Ako ba ang nakikita niyo? Tanong ko. Halos hindi ko nakilala ang boses ko dahil sa bigat. Ako ba ang nakikita niyong anak niyo? Pinilit kong gawing matatag ang boses ko, pero halata ang pagkalagot sa bawat salita. Hindi siya agad sumagot. Tiningnan niya ang laruan, binuksan ang bibig, pero walang lumabas na salita. Ang kamay niyang may hawak sa laruan ay nanginginig. Halos hindi makakapit. Hindi ganon. Mahina niyang sagot, pero halatang sinasakal ng emosyon. Hindi ako umatras. Hindi ako umiyak. Hindi na ako yung batang natatakot sa mga sagot. Sagutin na niyo ako. Anas ko, pero malinaw at matalim. Bakit ninyo ako pinakasalan? Bakit ninyo ako tinitingnan na para bang may hinahanap kayo sa mukha ko? Ano bang koneksyon ko sa batang yon? Sino ba ako sa inyo? Hindi ko na alam kung ilang tanong ang binitawan ko, pero hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Hinayaan kong kumawala ang lahat ng takot, sama ng loob, at pagkalito na matagal ko nang pinipigilan. Ramdam ko ang pag-ikot ng hangin sa paligid namin. Parang may sariling buhay ang gabi na pumapagitna sa amin. Si Mang Edo ay halos hindi makapagsalita, pero sa mga mata niya, may isang bagay na malapit ng mabasag, isang pader na matagal na niyang itinayo. Hindi ko kayang sabihin ng basta-basta, sabi niya, at doon ko naramdaman ang tunay na pag-angat ng tensyon. Hindi niya ako tinatakasan. Lumalaban siya sa sarili niya. Sabihin niyo, giit ko. Lumapit ng isang hakbang. Kailangan ko nang malaman. At sa bawat hakbang ko, parang lumiliit ang pagitan namin. Hindi dahil sa distansya, kundi dahil sa mga kasinungalingang unti-unti nang nauupos. Tumingala siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko sa mata niya ang hindi ko inaasahang bagay. Takot. Hindi takot sa akin. Takot sa sasabihin niya. Takot na baka hindi ko kayanin. Naramdaman ko na, sandali na lang, babagsak na ang lihim. Sandali na lang, malalaman ko na kung bakit nararamdaman kong para akong anino ng batang hindi ko kilala. Pero bago niya buksan ang bibig niya para sa susunod na salita, naputol ang ilaw. Bigla. Mabilis. At naiwan kami sa dilim na pareho nang hindi makatakbo pabalik. At doon ko naunawaan, may sasabog ngayong gabing ito. Nagkalansing ang isang baso sa mesa nang marinig ko ang boses ni Mang Edo na tuluyang nabasag, isang pirasong tunog na halos mas malakas pa sa pagputok ng ilaw, ilang minuto lang ang nakalipas. Hindi ko na alam kung gaano katagal kaming nakaupo sa dilim, pero ramdam ko ang init ng hininga ko, ang bigat ng mga tanong
na bumabara sa lalamunan ko at ang titig niyang hindi makawala sa akin. Sabihin niyo na, bulong ko. Hindi ko alam kung utos ba yon o pakiusap. At doon ko nakita ang sandaling bumigay ang balikat ni Mang Edo. Ang sandaling nagdesisyon siyang hindi natatakbo. Oo, sabi niya. Halos hindi ko marinig pero sapat para lamunin ang buong mundo ko. Oo, dahil ikaw ang alaala ng anak kong nawala. Hindi ako agad nakapagsalita. Parang nalunod ako sa salitang alaala. Hindi pangalan, hindi kwento, hindi dahilan, kundi alaala. Isang espiritu ng nakaraan na hinahanap niya sa mukha ko. Ikaw ang tanging natitirang paraan para hindi ko siya tuluyang makalimutan. Nanginginig ang boses niya habang hawak pa rin ang laruan. Para bang iyon ang tanging bagay na humahawak sa kanya para hindi siya mapunit ng sarili niyang alaala. At doon nagsimula ang kwento niyang parang mabigat na ulan na matagal nang nag-ipon sa ulap. Sinabi niya kung paano namatay ang anak niya. Isang aksidenteng hindi niya napigilan, isang gabing hindi niya inakalang magiging huling hapunan nilang mag-ama. Ang laki ng utang ko sa pamilya niyo, dagdag niya, pinupunasan ng luha. Sila ang unang kumupkop sa akin pagkatapos kong malibing ang anak ko. Sila ang nagpakain, nagpaalala na huminga pa ako. Doon na nagsimulang gumuhit ang isa pang piraso ng puzzle sa isip ko. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang bigat noon. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang tingnan sa parehong paraan. Akala ko, nagpatuloy siya, hindi makatingin sa akin ng diretso. Akala ko kapag inalagaan kita, protektahan, hindi ka lalapit sa kapahamakan. Akala ko, kapag kasama ka, hindi mawawala ang anak ko. Nabitawan niya ang laruan at gumulong iyon sa sahig. Tumigil sa pagitan namin na parang lumang piraso ng kwento na ayaw nang magtago. Hindi ko sinasadyang angkinin ka, sabi niya, napapaiyak na. Hindi ko sinasadya na gawing kapalit ka. Gusto ko lang may mailigtas muli. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung kanino dapat mas sumakit ang puso ko, sa sarili ko o sa kanya. May bahagi kong gustong sumigaw, gusto siyang itulak, gusto siyang tanungin kung paano niya nagawang pilitin ang buhay ko para sa pangarap niyang mabawi ang nakaraan. Pero may isa ring bahaging nanginginig sa awa dahil kahit hindi ko gusto ang ginawa niya, malinaw na hindi iyon bunga ng kasamaan, kundi ng pagkalagot ng mundo niya. Dalawang damdamin ang banggaan sa loob ko, galit at awa, pagkasuklam at pangunawa, at pareho silang kasing bigat ng bato sa dibdib. Hindi ibig sabihin na may dahilan ka, tama ang ginawa mo, sabi ko. Pilit pinatatatag ang tinig ko. Hindi ibig sabihin na nasaktan ka. Pwede mo na akong kontrolin. Naipit ang ilaw mula sa labas. Lumambot ang mga anino sa mukha niya, pero hindi niya itinaas ang ulo. Alam ko, sagot niya, halos pabulong. Alam kong mali. Alam kong pangit ang paraan ko. Pero wala na akong ibang alam na paraan para hindi mawala ulit ang lahat. At doon ako napaiyak, hindi dahil natatakot ako, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ngayon ko lang narinig. Parang bumulwak ang lahat ng hinanakit, pagod at sakit. Pero may kasama ring kakaibang bigat ng pangunawa. Hindi ko pa alam kung paano ko haharapin ang susunod na mga sandali, pero alam kong may nagbago. Ako ang unang nakahawak sa katotohanan. Ako ang unang nakatunton sa pader na tinatago niya. Ako ang unang may lakas sa gabing iyon. At habang hawak ko ang lumang laruan na napulot ko mula sa sahig, ramdam ko. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok ako sa bahay na ito, ako na ngayon ang may hawak sa susunod na mangyayari. May kakaibang katahimikan pagkatapos ng gabing bumuhos ang katotohanan. Hindi na yon katahimikang puno ng takot, kundi yung klase ng katahimikan na parang hinihintay ang susunod mong hininga. Umupo ako sa lamesa kinabukasan, hawak ang malamig na tasa ng kape, habang si Mang Edo ay nasa tapat ko. Nakayuko, pero hindi na nagtatago.
Para kaming 2 taong biglang iniwan sa gitna ng kwento na hindi namin pinili. At ngayon, kailangan naming harapin ang pahinang hindi namin kayang takbuhan. Ramdam kong may mga salitang gustong kumawala sa bibig ko, pero hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan tungkol sa kung ano na kami. Ako na ang unang nagsalita. Hindi ko kayang ituloy ito, sabi ko. Hindi ko ginalaw ang kape dahil nanginginig pa rin ang daliri ko. Hindi tama para sa akin, hindi tama para sa'yo, at lalong hindi tama sa totoong anak mo. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Ang mata niyang namamaga mula sa pag-iyak kagabi ay parang isang lumang pinto na unti-unting bumubukas. Pero walang galit, walang pagtutol, wala ring pilit. Parang sinasanay niya ang sarili niyang marinig ang sakit na alam niyang darating. Kahit hindi mo ako asawa, sabi ko, mas mababa pero mas malinaw. Pwede mo akong maging pamilya sa paraang tama, sa paraang walang pilitan, walang kasinungalingan. Napakagat siya ng labi at doon sumabog ang luha na pinipigilan niya pa kanina pa. Hindi yun luha ng taong iniwan. Hindi iyon luha ng taong natalo. Iyon ang luha ng taong sa wakas napakinggan. Iba ang bigat ng ganoong pag-iyak, parang pagbagsak ng pader na ilang taon nang nakatayo para protektahan ang sugat na hindi magaling-galing. Salamat, bulong niya. Sabay sabing halos di ko marinig na hindi mo ako tinalikuran. Hindi ko agad sinagot. Hindi dahil wala akong masasabi, kundi dahil ramdam kong hindi kailangan ng sagot. Ang presensya ko roon ay sapat na. Ang pagpili kong harapin siya, hindi bilang asawa, kundi bilang tao, ay sapat ng gamot para sa isang sugat na matagal nang umaagnas. Sumunod ang mahaba-habang usapan tungkol sa kung paano namin ayusin ang buhay na hindi namin sinadya pero kailangan naming ayusin. Napagdesisyonan naming i-file ang annulment, hindi bilang pagtakbo, kundi bilang pagwawasto. Mahirap ang proseso, mabigat ang papel, at mas mabigat ang mga tanong ng mga tao sa paligid. Pero kahit kailan, hindi ko nakita si Mang Edo na naglihis ng tingin o nagkubli ng muka. Tanggap niya, pinaninindigan niya. Para bang sa unang pagkakataon, hindi siya tinago ng sariling kwento niya. Naging usap-usapan kami sa barangay. May mga bulungan, may mga matalinghagang tingin, may mga kwentong lumilipad-lipad na mas malala pa sa totoo. Pero naglakad kami sa kalsada nang magkatabi. Hindi magkahawak kamay, kundi magkatabi. Tahimik pero hindi nagtatago. May mga nagtanong kung hiwalayan ba ito. May nang intriga kung bakit ako umalis. Pero ang sagot ko, laging mabigat pero buo. Inaayos namin ang mali. At ang sagot naman ni Mang Edo, mas simple pero mas totoo. Pinapahinga na namin ang nakaraan. Sa bawat pagpunta namin sa munisipyo para sa mga dokumento, sa bawat pirma na kailangan, at sa bawat tanong na kailangang sagutin, may unti-unting gumuguhit na bagong linya sa pagitan namin. Hindi na kami mag-asawa, hindi rin kami estranghero. Mas malapit na kami kaysa sa ganoon dahil sa leveled ground na tinatawag na katotohanan. At habang tumatakbo ang proseso, mabagal, minsan nakakainis, minsan nakakabigat ng dibdib, unti-unti ring lumalambot ang loob ko. Hindi para bumalik sa dati, kundi para tanggapin ang bago. Para kilalanin na ang taong kinatatakutan ko noon ay isang taong wasak, isang taong nagkamali, pero isang taong handang humarap sa kasalanang hindi niya naman sinadya. Ito ang pagsisimula ng paghihilom. Hindi magaan, hindi mabilis, pero malinaw. At sa huling gabi bago namin ipafile ang huling set ng papeles, nakita ko si Mang Edo sa may pintuan. Nakaupo, walang laruan sa kamay, walang luha sa mata, pero may kapayapaan na ngayon ko lang nakita sa mukha niya. At doon ko naunawaan, may isang bagay pa akong kailangan itanong. Isang bagay na babago sa takbo ng huling bahagi ng kwento namin. Nanginginig ang kamay ko,
habang binubuksan ko ang lumang kahong puno ng papeles. Hindi dahil malamig ang hangin, kundi dahil may kutob akong may isang pirasong katotohanan doon na magbabago ng lahat. Kanina lang, iniisip ko na tapos na ang pinakamabigat na bahagi namin ni Mang Edo. Akala ko na ilapag na namin pareho ang bigat ng nakaraan. Pero habang iniaayos ko ang mga dokumentong kailangan para sa annulment, mga birth certificate, affidavits, clearance, may isang sobre ang dumulas mula sa pagitan ng mga papel, manipis at kupas, parang naghintay lang ng tamang sandali para magpakita. May pangalan ni Mama sa harapan at basa ang tinta na mukhang matagal nang kinain ng panahon. Unti-unti kong binuksan ang sobre at pagdampi pa lang ng papel sa daliri ko, ramdam ko nang hindi ito basta sulat. Hindi ito liham ng utang, hindi rin request. Pagbuka ng papel, nakita ko ang pamilyar na sulat kamay ni Mama. Bilog, maingat, at may bahagyang pagyuko sa bawat letra na parang may dalang pag-alala. Edo, nakasulat sa umpisa. Pakiusap, bantayan mo ang anak ko. Natigilan ako. Hindi ko agad nagawang ipagpatuloy ang pagbabasa. Parang may humawak sa dibdib ko at pinigilan akong huminga. Muling tumakbo ang mga mata ko sa susunod na linya. Nabahala ako. Nakatanggap kami ng pagbabantaan mula sa kamag-anak na nakaalitan namin. Sinabi niyang kukunin niya ang anak ko kapag nagkaroon ng pagkakataon. Bumigat ang mundo ko. Hindi ko alam kung mas nabigla ako sa katotohanang muntik na pala akong mapahamak noon o sa realidad na humingi ng tulong si Mama, hindi sa mga kamag-anak, hindi sa kaibigan, kundi kay Mang Edo. At doon ko nakitang mas personal ang lahat kaysa sa naisip ko. Hindi pala siya basta nagmamasid, hindi pala siya basta sumusulpot. May pangako pala siyang pinanghahawakan. Tinuloy ko ang pagbabasa. Halos hindi ko na malayang namumuuna ang luha ko. Alam kong ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Wala akong ibang masasandalan. Kung dumating ang araw na hindi ko siya maalagaan, ikaw na ang bahala sa kanya. Parang sinampal ako ng katotohanan. Hindi obsesyon, hindi pagnanasa, hindi pagkontrol, kundi pangako. Isang pangakong namatay kasama ng anak niyang nawala at nabuhay muli nang makita niya ako. Isang batang kamukhang-kamukha ng sarili niyang minahal. Napaupo ako sa gilid ng mesa. Hawak pa rin ang liham habang daan-daang alaala. Ang biglang nag-iba ng kulay. Lahat ng pagsulpot niya sa gilid ng kalsada. Lahat ng ingat ka. Lahat ng pagkaalalang hindi ko maipaliwanag. Lahat ng tingin na akala ko'y pag-angkin. Hindi pala ako inaangkin. Binabantayan pala ako. Dahil may taong nagtiwala sa kanya. Dahil may nanay akong natakot na mawala ako at humingi ng kakampi. Napakagat ako ng labi. Hindi malaman kung maiiyak ba ako o matatawa sa sakit ng maling akala. Ilang buwan akong natakot sa kanya. Ilang linggo akong nabuhay sa tensyon, sa pakiramdam na parang hawla ang bahay. Ilang gabi akong nagtanong kung may masamang intensyon ba siya. Pero ang totoo, isa siyang sirang amang naputulan ng anak. At sa gitna ng pag-aalab ng lungkot niya, sinuway niya ang sarili para tuparin ang pangako ng isang inang naguho ang takot. Dahan-dahan kong sinara ang liham, parang may dalang basbas. At nang lumingon ako sa sala, nakita ko si Mang Edo sa malayo. Nakaupo, nakatuon ang tingin sa sahig. Wala nang luha pero may pagod na hindi mawawala agad. Sa unang pagkakataon, hindi ko siya nakita bilang lalaking ikinasal ko. Hindi bilang estranghero, hindi bilang panganib. Nakita ko siya bilang tao, isang taong pinasa ng pangakong hindi dapat siya ang magdala, pero ginawa pa rin. At doon tuluyang lumambot ang puso ko. Hindi dahil tama ang ginawa niya, hindi dahil pinapatawad ko na agad ang lahat, kundi dahil naunawaan ko na, sa wakas, ang pinanggagalingan niya, ang sugat na bumuo sa pagkatao niya at ang pangakong kumain sa buhay niya. Humigop ako ng hangin, mabagal, puno ng pag-unawa.
At isang tanong ang sumisilip na ngayon ay hindi na galit, kundi paghahanda. Paano ko haharapin ang susunod na katotohanang maaaring mas masakit pa? Nanginginig ang mga daliri ko habang hinahawakan ko ang lumang bakod ng playground. Isang lugar na tahimik pero puno ng alingaungaw ng tawanan, sigawan at mga paang tumatakbo noong bata pa ako. Hindi ako dito lumaki, pero pakiramdam ko matagal ko nang kilala ang espasyong ito dahil sa dami ng kwentong naipon tungkol dito. Sa gitna, naroon ang sirang swing, bahagyang umaalog sa hangin, at sa tabi nito, nakaupo si Mang Edo, nakayuko. Parang tinamaan ng bigat na hindi na niya kayang dalhin. Ito ang lugar kung saan madalas maglaro ang anak niya. Yun ang sinabi ng mga kapitbahay, kung saan huling nakita itong masaya. At ngayong nandito ako, parang ramdam ko ang presensya ng batang iyon, ang aninong matagal nang nawawala, pero palaging nasa pagitan namin ni Mang Edo. Lumapit ako, marahang humakbang sa damuhang tuyo. Hindi niya ako agad napansin, o baka naramdaman niya, pero hindi niya kayang tumingin. Mang Edo, tawag ko. At sa pag-angat niya ng mukha, nakita ko ang mga matang pagod, mapula. Parang nagbantay sa bagyong hindi niya nalabanan. Hindi ako umupo agad. Tiningnan ko muna ang swing, ang lumang slide, ang laruan sa kamay niya. Iyong laruan pa rin ng anak niya. Huminga ako ng malalim. Tapos sinabi ko ang unang salitang kailangan kong ilabas bago ko pa matakasan ang sarili ko. Walang mali sa pagmamahal mo, pero mali ang paraan. Napapikit siya at doon na tumulo ang unang luha. Hindi ako umiwas. Hindi ko rin pinilit na pigilin ang sariling luha. Hindi yun galit, hindi rin sakit. Iyon ang uri ng pag-iyak na tumatama sa gitna ng lahat ng pangunawa at pagkawasak. Hindi ko sinasadya. Bulong niya, halos hindi ko marinig. Hindi ko alam kung paano magmahal ulit. Hindi ko alam kung paano hindi masaktan. Umupo ako sa tabi niya. Hindi masyadong malapit, pero hindi rin malayo. Alam ko, sagot ko. Kaya nga tayo nasaktan. Pareho tayo. Panandali ang natahimik ang paligid. Tanging hangin at mga tuyong dahong gumugulong ang narinig namin. Tumingin siya sa akin. Yung tingin na parang takot siyang mawala ako. Pero takot din siyang manatili. Hindi mo ako kailangang protektahan. Sabi ko, mahina pero buo. Simula ngayon, hindi na. Nagsalubong ang kilay niya. Parang hindi niya agad nakuha. Kaya inulit ko, mas diretso. Pero pwede mo akong maging anak kung gugustuhin mo. Para siyang tinamaan ng kulog. Nanlaki ang mata niya, bumuka ang bibig niya pero walang lumabas na salita. At bigla siyang napaupo ng mas malalim sa bangkong kahoy, halos bumigay ang tuhod, halos di makahinga sa emosyon. Anak? Ulit niya. Pabulong. Parang sinusubok ang bigat ng salita. Tumango ako. Hindi ko alam kung masaya ba ako o umiiyak ang puso ko. Pero alam kong tama iyon. Walang pilitan, walang kapalit, walang tali ng kasal, walang pag-angkin, kundi isang bagong simula. Bumagsak ang ulo niya sa mga kamay niya, humahagulgol, pero hindi na yun sigaw ng guilt o kawalan. Iyon ang yak ng isang amang binigyan ng pangalawang pagkakataon. Hindi para bawiin ang anak niyang nawala, kundi para magmahal ulit sa paraang hindi sinisira ang ibang buhay. Hinawakan ko ang balikat niya, marahan, at ramdam kong nanginginig siya. Pero sa unang pagkakataon, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagbitaw. Mali ang kasal, sabi ko. Sapat para marinig niya. Pero hindi mali na naging bahagi tayo ng buhay ng isa't isa. Tumango siya, hindi makatingin, pero alam kong narinig niya ang lahat. At sa sandaling iyon, naramdaman kong may lumuwag sa dibdib ko. Yung bigat na matagal kong dala mula nang mapasok ako sa bahay niya. Unti-unting naglalaho. Tumayo ako at humarap sa swing. Pinikit ko ang mata ko saglit. Iniisip ang batang lumaki sa playground na ito. Iniisip ang pagkawala. Iniisip ang lahat ng sakit na hindi ko nakita.
pero laging nasa paligid ko. At nang dumilat ako, nakita ko si Mang Edo na nakatingin sa akin. Hindi bilang asawa, hindi bilang tagapagbantay, hindi bilang panganib, kundi bilang tatay na muling nabubuo. At sa huling sandaling iyon, pareho naming tinanggap ang pinakamahirap na katotohanan. Ang maling simula namin ay hindi hadlang para magkaroon ng tamang wakas. Ngayon, kailangan na lang namin harapin kung anong klase ng pamilya ang bubuuin namin. Kung paano magpapagaling ang dalawang pusong parehong napagod sa nakaraan. Hindi ko malilimutan ang araw na ibinigay sa akin ang annulment papers. Hindi dahil puno iyon ng pirma, stamp o legal na salita, kundi dahil sa pakiramdam na parang may hinila mula sa dibdib ko na matagal nang nakapatong doon. Para akong huminga ulit ng buo pagkatapos ng napakahabang takot. Nang umuwi ako, bitbit ang envelope, nakita ko si Mang Edo sa may pintuan. Nakaupo sa lumang bangkong kahoy, hawak ang tasa niyang laging may bahid ng kapeng halos hindi nauubos. Tumayo siya nang makita ako, pero hindi siya lumapit. Parang hinihintay niyang ako mismo ang magdesisyon kung gaano kami kalapit sa isa't isa ngayon. At sa unang pagkakataon, walang alinlangan, lumapit ako. Official na, sabi ko, hawak-hawak ang envelope. Ngunit hindi ko napigilan ang mapangiti nang makita kong ngumiti rin siya. Hindi yung nangiting pilit o may halong lungkot, kundi totoong nangiti, pagpapakawala. Anak ko, mahina niyang sagot, at hindi yon salita ng pag-angkin, kundi salita ng pagtanggap. Hindi ko napigilan ang matamis at mapayapang kirot sa dibdib ko. Hindi na kami mag-asawa, hindi kami magkapareha, pero sa papel at sa puso naming dalawa, may mas malinaw na relasyon na ngayon, mag-ama. Unti-unti akong bumalik sa pag-aaral. Hindi madali. Ramdam ko pa rin ang bigat ng mga nangyari, pero bawat hakbang papunta sa eskwela, may kasamang gabay na hindi nagsasakal, hindi nagdidikta. Kapag kailangan ko ng baon, hindi niya pinaparinig na siya ang nagbibigay. Kapag pagod ako sa review, tahimik lang siyang maghahatid ng merienda. Palagi siyang nasa tabi, hindi para bantayan, kundi para sumuporta. At sa ganitong paraan, mas nahanap ko ang sarili kong lumalakas. Tuwing umaga, naging ritual na namin ang kape sa labas ng bahay. Dati puro katahimikan ang pumapalibot sa amin. Ngayon, puno ng mga kwentong minsang hindi namin nasabi. Pinag-uusapan namin ang simpleng bagay, ang halaman niyang hindi pa rin tumutubo, ang kapitbahay na laging naghahain ng tsismis, ang mga pangarap kong natigil pero muling pinaglalaban ko. May mga araw na napapatingin ako sa kanya habang nagsasalita siya at iniisip kung paano siya nagbago. Hindi dahil may nag-utos, kundi dahil pinili niya ring gumaling. Madalas din kaming mag-ayos ng lumang bahay, mga sirang kahoy, mga butas sa dingding at mga lumang gamit na may kasaysayan. Sa bawat paglagay ko ng pako o pagpahid ng pintura, may pakiramdam akong hindi lang bahay ang inaayos namin, pati ang nakaraan, pati ang mga sugat na pareho naming pinasan. Minsan, napapatigil siya habang hawak ang lumang laruan ng anak niya, pero hindi na yon luha ng pagkawasak. Luha na yon ng pag-alaala. Luha na kayang sabayan ng ngiti. Isang gabi, habang nakaupo ako sa kama, minsan ko pang binalikan ang nagdaang buwan, kung paano ako nagpumiglas, natakot, lumaban, umiyak, nagduda, at natutong magpatawad. At doon ko nasabi sa sarili ko, ang hindi ko inakalang mabibigkas ko. Hindi lahat ng nakakatakot ay masama. Minsan, sugatan lang. At tunay iyon. Hindi ko yon sinabi para pagandahin ang nakaraan, kundi para tanggapin na may tao talagang hindi masama. Nagkamali lang, naghilom, at nagkaroon ng pagkakataong itama ang mali. Bago ako matulog, binuksan ko ang bintana at huminga ng malalim. Mas malawak ang mundo ko ngayon. Mas magaan. Wala nang pakiramdam ng hawla. Wala nang takot sa bawat sulok ng bahay. Ako ang may hindi matitinag na pag-asa.
At hindi dahil may nagligtas sa akin, kundi dahil natutunan kong iligtas ang sarili ko. May mga mata na nagbabantay sa akin, pero hindi na yon mata ng kontrol. Mata na yon ng isang amang muling natutong magmahal nang hindi sinisira ang iba. At noong hapon na sumunod, bago ako pumasok sa paaralan, nadaanan ko si Mang Edo sa harap ng lumang gate. Wala siyang laruan sa kamay, wala siyang lungkot sa mata. Ngingiti lang siya nang makita akong lumabas. Tumabi ako sa kanya at saglit kaming nagkasalubong ng tingin. Mag-ama, magkakampi, magkaibang mundo, pero iisang katotohanang pinagdaanan. At habang umuugong ang hangin sa pagitan naming dalawa, ramdam kong yun ang huling imahe na mananatili sa ilalim ng kumpletong kwentong ito. Kami, sa harap ng gate na minsang naging takot ko, ngayon ay pintuan na ng bagong buhay. At dito nagtatapos ang ating kwento. Pero hindi dito nagtatapos ang mga kwentong may kurot sa puso. Kung nakarelate ka, nasaktan o natauhan, i-like mo na ito, i-share sa mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinyon. Gusto naming marinig ang saloobin mo. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pagmamahalan, pighati at pag-asa. Dito lang sa Minsan sa Isang Pag-ibig, Pinoy Love Stories.